Sa pub na pinamumugaran ng multo ng kanyang ama, hinaharap ni Iris ang isang kasuklam-suklam na nilalang at tumulak sa isang mapanganib na balangkas ng mga sikreto at kaligtasan. Habang natatalupan ang mga misteryo at lumalalim ang kadiliman, kinakailangan ni Iris na mabunyag ang katotohanan bago ito lamunin siya. Ihanda ang iyong sarili para sa isang nakapangingilabot na paglalakbay kung saan ang realidad ay lumalabo sa bawat paghahayag na nagdadala ng mga bagong kakilakilabot na katotohanan. Nagsisimula ang pelikula sa isang mapanglaw na gabi. Isang lalaki na nagngangalang Neil ay nagtungo sa entrance ng isang tavern. Sinagot ni Owen, ang may-ari, ang katok at nagbukas ng pinto. Inihayag ni Neil ang kanyang nais na makita ang kanyang yumaong kabiyak at inalok si Owen ng makabuluhang halaga ng salapi kapalit ng pagkakataong makapag-usap sa kanya. Sa kabila ng nakakaakit na alok, magalang na tumanggi si Owen at pinayuhan si Neil na umalis na. Habang papaalis si Neil, bumuhos ang malakas na ulan, nagpapatingkad sa kapaligiran ng kalungkutan. Pag-alis ni Neil, uminom si Owen mula sa kanyang baso, sinusubukan na pakalmahin ang kanyang mga nerbiyos. Pagkatapos ay nag-record siya ng mensahe, inia-address ito sa isang hindi kilalang tatanggap. Sa recording, binibigyang diin niya ang natatanging katangian ng ari-arian, na nagpapahiwatig na ito ay may espesyal na naninirahan. Binalaan ni Owen ang tatanggap na sila ang tagapangalaga at dapat nilang tiyakin na ang naninirahan ay manatili sa basement, dahil ang sumpa nito ay matatapos ng gabing iyon kung sakalit mapanood nila ang video. Biglang isang di nakikitang lakas ang sumulat sa kanyang mukha. Nagulantang, dali-daling tinangkang umalis ni Owen ng basement, ngunit napagtanto niyang napapaligiran siya ng mga apoy. Walang mahahanap na paraan para makaligtas, tinanggap ni Owen ang kanyang mapait na katapusan, sa kamay ng apoy. Namatay siya agad-agad roon, matapos ang trahedyang iyon, isang dalagitang pinangalanang Iris ay nagtangka ng mapanganib na gawain. Sa gabi, siya ay nakatanggap ng mensahe mula kay Katie na nagpapaalam ng isang nalalapit na pagdalaw. Subalit, sa katahimikan ng gabi, si Iris ay nagising mula sa pagkakatulog dahil sa mga kakaibang ingay na nagmumula sa ibaba. Naabot ang rurok ng kuryosidad. Bumaba siya upang alamin ang pinagmulan ng gulo. Kasabay ng kanilang pagtatagpo, muli lumitaw ang abogado. Inaabot kay Iris ang isang set ng susi sa bahay at iprinisinta ang isang lumang dokumento para lagdaan. Kalakip ng dokumento ay isang cassette tape na may sekretong mensahe mula sa kanyang namayapang ama, lalo pang pinagulo ang misteryo ng mga pangyayari. Nang makarating si Katie kinabukasan, sinabi ni Iris sa kanya ang kakaibang kahilingan ni Neil na makita ang yumaong kabiyak sa basement. Nakabatid ng sitwasyon, samahan ni Katie si Iris na bumalik kay Neil, tinutulungan siya sa basement, at inihanda ni Iris ang sarili sa kung ano ang inaasahan niyang mangyayari. Pagdating nila sa basement, kahit natawagin ni Neil ang asawa, hindi siya nakakuha ng sagot habang kausap ni Iris kung anong presensya ang nandoon sa kadiliman. Unti-unting lumitaw ang isang anino, sumusulpot mula sa kalaliman. Isang kakaibang nilalang na nakatago sa loob ng isang sako, na may takip sa ulo ang papalapit sa kanila. Ramdam ang utos ni Iris, huminto ang nilalang sa pag-advance, at inutusan niya ito na umupo. Umupo si Neil sa tabi ng nilalang, iniharap dito ang singsing ng kanyang asawa. Sa kanyang pagkagulat, tinanggap ng nilalang ang singsing ng magalang, nilagay ito sa bibig nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang plano, inisecure ni Neil ang nilalang sa silya, inihahanda para sa susunod na pagbabagong anyo. Nang tanggalin ni Neil ang takip sa ulo ng nilalang, siya ay nagulat nang matuklasan na ang nagbago anyong figura ay hindi ang kanyang asawa, kundi ang kanyang biyenan. Nabigla, hinarap ni Neil ang babae, naghahanap ng mga sagot sa kanyang iniwang sakit noong siya'y bata pa. Ang tugon ng babae ay maramdamin, inilahad ang hirap na dinanas niya sa pagkawala ng kanyang anak, isang panahong parabang dahan-dahang kamatayan. Sa isang sandali ng hindi inaasahang kahinaan, ang babae ay nagmakaawa kay Neil na ibigay sa kanya ang kapatawaran. Isang halik, isang simpleng gawa na di niya naranasan noong bata pa. Si Neil, tigib ng pagkashock at kalituhan, ay nakipagtunggali sa bigat ng kanyang emosyon at mga revelasyong dahan-dahang lumilitaw. Nagtaka sa hindi inaasahang twist ng pangyayari, agad lumayo si Neil, at nang muli niyang sipatin ang upuan, ang babae ay nawala na. Sa kanyang paghahanap sa basement, hinanap niya ang tanda ng kanyang kinaroroonan. Bigla, Neil ay sinorpresa ng babae mula sa likod. Mahigpit ang kanyang hawak. Nakiusap siya ng isang halik na ikinagulat ni Neil. Pero sa kanyang pagka-stupefy, nagulat na lang siya nang magbuhos ng tubig ang babae sa kanya, nagdagdag ito ng kakaibang elemento sa kanilang engkwentro. Pronto, pinalakad ni Iris ang babae na tigilan na niya ito. Kagila-gilalas, tumalima ang babae at inihinto ang nakakabahalang gawain. Si Neil, bumawi na sa katinuan ay nag-utos kay Iris na takpan ang ulo ng babae gamit ang bag, sa nais na patahimikin ang kaguluhan. Habang sinusuotan ni Iris ang ulo ng babae, dahan-dahan itong nagbalik sa dati niyang anyo. Sa isang matapang na aksyon, niluwan ng babae ang singsing at muling naglaho sa hukay.
Sa paglabas ng silong, ibinahagi ni Neil ang pinanggalingan ng singsing. Iniugnay ito sa sentimental na kahalagaan bilang yumaong pag-aari ng kanyang ina. Sa kabila ng mungkahing subukan muli, matatag ang pagtutol ni Iris. Pinanindigan niyang wala nang maaasahang kasintahan si Neil at hinikayat siyang maghanap ng pagkakasiya at kasagutan. Nagbigay si Neil ng isang mahalagang pasubali na una niyang di nabanggit. Ang komunikasyon sa nilalang ay may hangganang 2 minuto lamang. Tapos, inobserbahan ni Iris ang iniwang video ng kanyang ama, na nagpapaliwanag sa kanya ng katotohanan ng nilalang at ang importansya ng pagkakulong nito sa basement sa lahat ng pagkakataon. Binalaan siya sa kahalagahan ng limitasyon ng oras at sa panganib ng paulit-ulit na ugnayan sa nilalang. Sa isang emosyonal na pagkakataon, taos-pusong humingi ng tawad ang ama ni Iris sa kanyang nakaraang mga desisyon. Pagkatapos ng panonood, kinompronta si Iris ni Katie tungkol sa enigmatik na babae sa silong, pinapayuhan siyang umalis na sa lugar. Tugon ni Iris, ipinaliwanag niya ang pansamantalang kalagayan nila na tinukoy na wala siyang ibang matutuluyan. Bagaman alinlangan si Katie, magkasama silang nagpunta sa silong ng matapang. Inukit ni Iris ang babala na huwag tatawid sa hagdan papunta sa silong, itinalaga nito ang hangganan para sa nilalang. Nagutos siya ng matibay, ipinapahayag na ipinagbabawal para sa nilalang na tumawid sa hangganan na ito. Upang palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad, inilagay ni Katie ang isang bariles sa pinto ng basement, pinatibay ang kanilang pansamantalang harang. Habang papalayo si Iris, biglang nahulog ang isang larawan na nakasabit sa pader. Kinuha niya ito at nagdesisyon na magsaliksik tungkol sa kahalagahan nito. Sa pagkakalulong sa kanyang investigasyon, nagulat siya nang may mapansing tila may taong nakaupo sa harapan niya. Dahil sa takot, humawak si Iris ng stick para sa proteksyon, ngunit nalaman niyang siya lang mag-isa. Muli, nang hahanap ng kaginhawaan at marahil ng ilang kasagutan, binisita ni Iris ang bahay ni Neil. Nang may pagkamapagpatuloy, inihain ni Neil sa kanya ang tsaa at sila ay nag-usap tungkol sa ama ni Iris. Ibinunyag ni Neil na nakipagkasundo siya sa ama ni Iris para makipag-usap sa kanyang yumao na asawa. Ngunit ang plano ay napigilan nang nagbago ang isip ng kanyang ama, iniwan na hindi natupad ang mga pagsisikap ni Neil. Nagulat sa pagbubunyag, inamin ni Iris ang kanyang kakulangan sa kaalaman tungkol sa kanyang ama, aminado sa kamangmangan sa kanyang tirahan. Bumalik silang dalawa sa basement, kung saan ipinakita ni Neil sa nilalang ang kwintas na pag-aari ng kanyang yumaong asawa. Habang napapansin ni Iris na lumilipas na ang oras, ipinakita sa kanya ni Neil ang nilalang. Ipinakita ni Neil ang kanyang yumaong asawa na labis na natutuliro sa emosyon. Niyakap niya ito, humahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang pagtataksil at malapit ng pag-alis. Alam ang kanyang intensyon, hinarap ni Neil ang kanyang asawa tungkol sa taong kanyang kinasasangkutan. Alam na balak niyang iwanan siya. Sa natitirang 30 segundo lamang, apurahang nagbabala si Iris kay Neil, ngunit si Sarah, ang asawa ni Neil, ay nahihirapang maalala ang anuman. Nang lumipas na ang nakalaang 2 minuto, tapat na inihayag ni Sarah na wala ng ibang lalaki. Nais lamang niyang tapusin ang kanilang relasyon. Habang lumalapit si Iris para takpan ng bag ang ulo ni Sarah, biglang umurong ang nilalang. Lumamon ng kadiliman ng eksena. Narinig niya ang boses ng kanyang ina at ng instintong maakit sa tunog, dahan-dahang lumapit, upang matagpuan lamang ang isang nakakasindak na tanawin habang sinisikap ni Iris na takpan ang ulo ng kanyang ina ng bag. Naglabas ng matinding sigaw ang kanyang ina at sumugod kay Iris. Desperadong patahimikin siya. Sa kabila ng utos ni Iris, matigas na iginigiit ng nilalang ang kanilang magkasanib na pagkakapiit bago pumayag na muling lagyan ng bag ang ulo nito. Sa itaas, hinarap ni Iris si Neil dahil sa panlilinlang sa kanya, habang si Katie, na puno ng galit, ay hinihiling na siya ay umalis. Sa isang sandali ng pag-iisa, nasaksihan ni Iris ang isang kakaibang engkwentro sa pagitan ng ama at ina niya. Inabisuhan ng ama si ina tungkol sa darating na pagdalaw ni Iris, na kanyang binalaan laban sa kakilakilabot na kinahinatnan kung tatangka siyang umalis ng lugar. Hikayat ng asawa niyang palayain si Iris upang wakasan ang kanilang sakit. Isinalang-alang ni Owen ang malubhang plano upang sirain ang ugat ng kanilang problema sa pamamagitan ng pagsunog ng ari-arian. Sa isang nakakalungkot na aksidente, nagtamo ng paso si Owen sa proseso. Gumising si Iris kalaunan at nagpunta sa basement, kung saan niya nakatagpo ang kanyang ama. Gayunpaman, lumubha ang kanyang takot nang mawala ang anyo ng mukha ng kanyang ama sa kanyang hipo, na nagpakita ng naroroon na nilalang. Nang may galit at takot, sinubukan ni Iris na sakalin ang creature, pero naramdaman niyang siya ang nasasakal. Tinanggal niya ang takip sa mukha, inilantad ang totoong anyo at nagising mula sa masamang panaginip, halos hingal, naghahanap ng ginhawa sa banyo. Pinag-isipan ni Iris ang seryosong desisyon, ngunit tinulungan ni Katie na tanggalin ang key strip sa leeg niya at itinapon. Sabay silang pumunta para makipagkita sa solicitor, ngunit wala na ang tanggapan nang bumalik sila sa bahay. Lumakas ang tensyon sa pagitan ni Iris at Katie, hinikayat siya ni Katie na lisanin ang nakakatakot na paligid, nagpahayag ng pagkabahala para sa kanyang mental na kalagayan. Pero, umapoy ang galit ni Iris, sa pakiramdam na siya'y ninakawan muli ni Katie ng isang bagay. Sa gitna ng kanilang argumento, patagong nakinig ang nilalang sa kanilang palitan. Sa isang sandali ng pagsang-ayon, nagpa siyang maglakbay si Katie sa Fredland para maghanap ng mga kasagutan. Pagdating doon, natuklasan niya ang isang inabandonang lugar na may komplikadong mga simbolo na ukir sa mga dingding. Kinuha ang mga simbolo, nag-iwan si Katie ng puno ng emosyon na voicemail kay Iris, may pag-asang maibsan kahit papaano ang kalituhan. Sa isang kilos ng kabaitan, inalok ni Katie ang orasan ng kanyang ama sa nilalang bilang paraan ng komunikasyon. Nang makaharap ang ama ni Iris, nagpakita siya ng pagsisisi sa pag-abandona sa kanya, binanggit niya ang hindi matagumpay na pagtatangkang bumalik na hadlang sa sakit ng kanyang ina at sumunod na kamatayan, humingi ng tulong kung paano pamahalaan ang nilalang. Pumunta si Iris sa kanyang ama, ngunit nalaman niyang walang kaalaman ito tungkol sa kalikasan ng nilalang.
Nagbabala ang kanyang ama tungkol sa lumalakas na kapangyarihan ng nilalang sa tuwing ito'y tinatawag, bago siya nilamon ng apoy, na payo na hindi na ito tawagin. Samantala, bumalik si Katie sa silong, kung saan nakakagimbal na lumitaw ang nilalang sa likod niya. Sa takot, kumaripas si Katie palabas, paakyat sa hagdanan sa desperadong kilos para mahanap ang ligtas na landas. Ang nilalang ay humawak sa larawan at nilamon ito bago inihagis ang maskara. Isang lalaki, pinangalanang Otto, ang nagbunyag ng katotohanan tungkol sa pinanggalingan ng nilalang. Ipinaliwanag niyang ito'y dating babae na taglay ang natatanging kakayahang muling bumuhay ng mga patay. Gayunpaman, nang malaman ng Brotherhood ang kaniyang regalo, sinubukan nilang gamitin ito. Lumaban siya, kaya't inakusahan siyang bruha at binuhay ng matindi ang parusa. Ang kanyang kamatayan ay simula ng serye ng karimlan at kalamidad. Nagtulak sa Brotherhood na magsagawa ng ritual upang pigilin siya. Kahit ani nilang pag-aasikaso, inabuso pa rin nila ang kanyang kapangyarihan. Bunga nito, dumating ang mapait na wakas habang nakaharap ni Otto ang tagapagbantay na si Iris, tinatanggihan niya ang kanyang sinusumpang tungkulin. Sa isang mabigat na revelasyon, sinabi ni Otto sa kanya na wala ng pag-asa, kundi puro pasakit, at sinimulan ang pag-atake. Kasabay nito, tumanggap si Iris ng tawag mula kay Katie sa ilalim, pinapunta siya upang magsiyasat. Sa kanyang pagkatakot, narinig niya ang tinig ni Katie sa isang butas. Itinulak ng paninindigan, bumaba si Iris sa tunnel, at doon niya nadiskubre ang bangkay ni Katie. Sa puot at lungkot, itinakda ni Iris na wakasan na ang buhay ng nilalang. Obheto si Iris na tumindig laban dito ng may kahandaan at matapang na tangkaing makatakas. Nagmamadali siya pa-exit habang hinahabol ng nilalang. Sa kabilang dako, sumulpot si Neil sa basement at pinangakuan si Iris ng tulong sa pamamagitan ng gamot para sa kanyang hirap. Pinangakuan siya ng suporta. Pero pagkagising ni Iris isang gabi, napag-alaman niyang pinatulog siya ng mga gamot na binigay ni Neil, na naging dahilan upang maging mahina at defenseless siya. Narinig niya si Neil na nakikipag-usap sa nilalang, at nalaman niya ang tunay niyang intensyon. Sa huli, nagkunwaring magiging tagapagbanti si Neil habang isinusugal ang kanyang sarili. Nilayon ni Sarah, na isang nabagong nilalang, na kumbinsihin si Neil na tanggalin si Iris. Sinasalamin ang sakunang dinanas ng kanyang pamilya. Nag-alangan si Neil, nadarama ang pagtutol na damdamin, subalit nang malaman na batid ni Iris ang katotohanan, nabuhayan siya ng mapanirang pagpapasiyang tuluyang patahimikin siya. Hinabol niya ito na may masamang balak. Sa bubong, nilayon ni Neil na sakalin si Iris, ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya. Ngunit sa hagdan, nabagabag si Neil sa kanyang gagawin, at sa isang saglit ng masidhing pagdududa, binigyan niya ng laya si Iris, ngunit ito'y humantong sa kanyang pagbagsak hanggang kamatayan. Pagkatapos, inihatid ni Neil ang walang buhay na katawan ni Iris sa nilalang, na lumamon ng isang bagay na pag-aari niya sa harap ni Neil shock. Lumabas si Iris mula sa anyo ng nilalang, naguguluhan at nababahala. Tinanong ni Neil si Iris kung gusto niyang maging tagapag-alaga niya, ngunit tinanggihan siya sa halip. Nagpahayag ng pasasalamat ang nilalang kay Neil sa pagpapalayas sa kanyang dating tagapag-alaga, at inihayag na ang pangalan ni Iris ay nasa titulo ng lupa. Ipinahayag ng nilalang na nananatili siyang master ni Iris sa kabila ng kaguluhan at trahedyang naganap. Habang lumulubog sa isip niya ang pagbunyag, napagtanto ni Iris na siya pala ang nagmaniobra ng mga pangyayari sa simula pa lamang upang makalaya siya mula sa kapit ng nilalang, at nagtagumpay ang kanyang plano. Bigla, namatay ang mga ilaw at hinila ng nilalang si Neil patungo sa butas. Pinigilan siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagbasag ng kanyang mga braso, habang nagdagdag ng karahasan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpalo ng ulo niya sa sahig. Sa isang huling gawa ng awa, nakialam si Iris, tinamaan si Neil ng isang upuan upang wakasan ang kanyang paghihirap. Ang nilalang, ngayon nagtataglay ng anyo ni Iris, tumakas mula sa pag-aari, iniwan ang pagkasira sa kanyang pagdaan habang nilamon ng apoy ang buong lugar.